At tayo po ay magsisimula sa panibago nating sermon series at pag-aaralan po natin ang unang liham ni Apostol Pablo sa Corinto or First Corinthians. So ang ating pag-aaralan ngayon ay ang unang tatlong talata ng unang Korinto. At sa sermon po natin ngayong umaga, we will have an introduction and nawa tayo ay ma-challenge na pag-aralan ang buong aklat na ito ng may kasiyahan at pananabik. At once again, God will speak to us. So buksan po natin ating mga Biblia sa 1 Corinthians. Ito po pagkatapos ng Romans, 1 Corinthians, and we will be reading chapter 1, verses 1 to 3. At ang title po ng ating sermon is Sanctified in Christ, Called to be Saints. 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. Babasahin ko po sa English Standard Version at sa Tagalog at tayo po'y mananalangin. 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. This is the word of the Lord. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Sosthenes na ating kapatid. Mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos dyan sa Corinto, kayo ay itinuring ng banal dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag ng mga banal. Kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo saan mang lugar. Siya ay Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyong mga salita na inyo pong ibinigay po sa amin. Salamat dahil malaya namin itong nababasa, malaya namin itong mapag-aaralan, at sa tulong ng Banal na Espiritu, amin pong pag-aaralan ngayong umaga. Salamat po Diyos dahil ipinahayag mo ang iyong sarili sa pamagitan ng Biblia na aming hawak. Salamat dahil sa pamagitan ng inyong salita, ipinahayag ninyo ang inyong kautusan kung saan makikita namin ang inyong kabanalan at ang aming pagiging makasalanan. At sa inyong mga salita, ipinahayag nyo rin ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus, ang aming Panginoong Hesukristo at ang kanyang ginawa para sa amin, na sa pamagitan nito'y kami makakasumpong ng tunay na kaligtasan. Kaya naman Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong umaga, sa tulong ng Banal na Espiritu, buksan mo po ang aming puso at isipan. Tunay Panginoon na maibigay namin sa iyo ang karampatang paggalang dahil ito po ay ang inyong salita. At tanggapin namin ito ng may kahandaan at kasiyahan dahil alam namin na ito ay pagdadaluyan ng kaligtasan at pagpapala para po sa amin. Tunay o Diyos na mula sa mga bata hanggang sa matatanda, ang bawat isa sa amin ay tunay na bigyan niyo po ng bukas na puso, mapagpakumbabang isipan at nagpapasakop sa inyong kalooban na ang lahat ng aming maririnig ay hindi lamang po namin marinig, kundi tunay Panginoon na kami tumugon ayon dito at magkaroon po ng bunga sa amin po mga buhay. Muli, mangusap kayo sa amin o Diyos. Marinig muli namin ang tinig ng aming Panginoong Hesukristo. Tunay na maituon muli namin ang aming paningin, pag-asa at pananampalataya sa Kanya lamang na aming Panginoon at tagapagligtas. At kami tumugon muli ng may kahandaan, pasasalamat, pagsunod para sa inyong kaluwalhatian at para din naman sa aming ikabubuti. Muli, ito po ang aming dalangin o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So again, gaya po ng aking sinabi, tayo po ay mag-aaral ng bagong aklat sa Biblia at ang ating pag-aaralan ay 1 Corinthians.
At nag-post na po ako ng introduction about this. At napakaganda po, no, exciting na ating bagong sermon series dahil una, mahaba po siya, no? Baka abutin tayo ng hanggang next year kung itutuloy natin hanggang 2 Corinthians. At gaya po ng binanggit ko na dun sa aking post or isinula or pinost dun sa ating Facebook page, no? Ang simple lamang po ang 1 and 2 Corinthians. And I believe ito sa karamihan ng mga letter, dito tayo makaka-relate. Why? Dahil dito in-specify ni Apostol Pablo yung mga detalye kung saan nag-i-struggle, no? Yung mga tunay na mananampalataya. Na maipaalala sa atin that yes, napakaganda ng ating kalagayan kay Kristo Jesus. We are the church. No? Tayo ay tunay na iglesia. Bahagi tayo ng tunay na church. Pero hindi nangangahulugan na wala na tayong pagdadaanan. Tama po ba? Hindi nangangahulugan na wala na tayong problema, wala na tayong pagsubok. Hindi nangangahulugan na dahil nag-profess ka na ng pananampalataya mo sa harap, ay tunay ka ng makakalakad ng perpekto at may kabanalan. No. So 1 and 2 Corinthians, makikita natin dito how messy or gaano kagulo, gaano hindi kaaya-aya ang isang iglesia. Kung saan sa pamagitan nito, maipapahayag sa atin gaano kadakila ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Gaano kadakila ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na ipinahayag niya sa atin. So basically, 1 and 2 Corinthians ay isang liham na nag-e-exhort, nagtuturo, at nagre-rebuke. No? Una, nagre-rebuke, tinatama ni Apostol Pablo yung mga maling gawain ng mga mananampalataya sa Corinto. And at the same time, ine-exhort tayo na mamuhay sa kabila ng makasalanan at madilim na mundo na ating ginagalawan, we can live a life, no, in light of the gospel. Maaari, posible, sigurado na sa kabila, again, ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng mundong ating ginagalawan na balot, corrupted, polluted ng kasalanan, we can be the church. We can be Christians, sanctified, called to be saints, at makita sa ating mga buhay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at yung kadakilaan ng kaligtasan na mayroon po tayo. At sa atin pong introduction, bibigyan po natin ng sandaling panahon, ano ba yung konteksto ng 1 Corinthians? So, again, mahalagang maintindihan natin yung kalalagayan nung unang recipients o tagatanggap ng liham para makita natin ano ba talaga yung sinasabi ni Apostol Pablo at ma-i-apply natin ng tama sa panahon natin ngayon. So again, 1 Corinthians. So basically, ang liham na ito ay sinulat ni Apostol Pablo, no, sa mga mananampalataya sa Corinto. I-describe muna natin ano ba ang lugar ng Corinto at ano yung kultura na mayroon sa city of Corinth. Now, ang Corinto po ay isang tangay. Kung alam niyo po yung Tagalog na yun, kasi wala akong mahanap na iba. So, pinapagitnaan po siya ng dalawang malaking gulf, yung G-U-L-F, kung saan ang city of Corinth ay daungan. Okay? Sa madaling salita, bago ka makapasok sa Athens, during this time, yung city of Athens sa Greece, ang sabihin na natin, bukod sa Rome, no, sikat, mayaman, at significant city sa buong mundo. So bago ka pumasok at makalabas sa Athens, dadaan ka sa Corinto. Okay? Para mas maintindihan natin, no, maikukumpara natin yung city of Corinth ngayon na parang Las Vegas or New York. No, center of hindi lang economy kundi entertainment. Tama? Na ito yung lugar na kung saan papangarapin mo na mapunta, 'di ba? Andiyan yung New York, andiyan yung Las Vegas kung saan andun yung prestige. Hindi lang ng ekonomiya kundi ng masayang buhay. Andun yung epitome na yun yung rurok ng buhay. Bakit? No? Dahil nga ito ay center of commercial state during that time, dito lahat dumadaan, okay? Nandito yung, dahil commercialized na yung
yung city na ito, nandito yung mga establishment na kung saan wala pa sa ibang lugar. No? Sabihin na natin, dito sa atin, nandyan lahat ng SM, nandyan lahat ng, hindi lang sa entertainment or sa pangangailangan ng tao, kundi maging sa business side. Okay? So, sa madaling salita, ang City of Corinth ay napakahalagang city. Walang nabubuhay during this time na hindi alam yung City of Corinth. The culture can easily be identified with the Roman culture. Ang salita sa Corinto ay Latin, no? At again, during this time dahil nga Roman Empire, Roman colony, yung city of Greece, maging yung city of yung Greece mismo at yung City of Corinth ay under ng Roman Empire, Roman colony. At ito yung isa sa mahalagang maintindihan natin. During the New Testament, at maging sa pagsisimula ng mga iglesia sa missionary journey ni Apostol Pablo, ang cultural climate ay tinatawag na Greco-Roman culture. Ano ibig sabihin nito? Ito yung ang lahat ng dinaanan ni Apostol Pablo, ng mga unang mananampalataya, nakapasailalim sila sa dalawang kultura. Una, yung Roman Empire. Andyan yung Roman regime, 'di ba? Yung emperador ng Roma, sinasakop yung bawat bayan and cities. Kaya nandun yung imperial authority ng Roma na pinamumunuan ng emperador. And at the same time, bukod sa ang imperyo ng Roma, yung sukdulang pamahalaan ng mga mananampalataya during that time, sila din ay nakapasaloob sa Greek culture. Pag sinabi natin Greco culture, ito yung samut-saring pagan worship. 'Di ba? Alam natin yung Greek mythology. Kung saan yung mga tao ay sumasamba sa maraming Diyos. Tama? Sila Zeus, sila Aphrodite, iba-ibang Diyos. Merong pagan worship at merong pagan practice. So yun yung kultura na ginagalawan ng mga unang mananampalataya. Nandiyan palagi yung tension, persecution ng Roman Empire. Dahil ang Roman Empire, ang gusto niyan, sila yung kinikilalang supreme authority. Kaya laging may tension yung mga mananampalataya. Kasi tayong mga Kristiyano, hindi supreme authority ang pamahalaan. Ang supreme authority natin ay si Kristo. Okay? At ganun din naman, napapaligiran yung mga Corinthian believers ng pagan practice and pagan worship. At dito sa Corinth, nakatayo yung sikat na rebulto o statute ni Aphrodite. Now, si Aphrodite, ito yung Diyosa ng pag-ibig. Tama? So, center of landmark din ito ng Corinth, kaya maraming pumupunta. Sabihin na natin, talagang tourist destination ang City of Corinth. So, nandun na lahat. Wala ka nang hahanapin. Ekonomiya, magandang lugar, kahit hanggang ngayon, isa ito sa, I believe, hanggang ngayon, part pa rin siya ng wonders ng buong mundo. Kung gaano kaganda talaga, hindi lang ng Corinth, kundi yung kabuuan ng Greece. Kasi pinopromote nila yung art. Hindi lang philosophy, kundi yung art, yung creative aspect ng mga tao. So, nandun yung, hindi lang yung statwa ni yung mataas. Sabi nga, 1,500 feet, 1,500 feet above the city. Makikita mo talaga yung rebulto ni Aphrodite. At marami pang mga patron or idols na rebulto doon. Now, para mas mabigyan din ano yung kultura na ginagalawan nila, prominente si Aphrodite sa Corinth. Bakit? Diyosa ng pag-ibig. At yung pag-ibig na pinopromote ni Aphrodite, hindi yung pag-ibig lang na romantic, kundi yung pag-ibig na sexual. Kaya nga alam niyo mga kapatid, sabihin na nating dun sa rebulto ni Aphrodite, sa baba nun may place of worship, may sanctuaryo. At yung mga priest nila doon ay mga prostitute. At ang form of worship nila is sex. Kaya nga dito mababanggit ni Apostol Pablo sa mga susunod, yung orgies, yung group sex. So, ang understanding nila, kapag nagkakaroon ng intimate intercourse ang mga tao, it's an act of worship. Kaya prominente noon. Kaya yung kultura mismo is highly sexualized and highly sensualized.
na hindi kasalanan ng sex outside of marriage. Ito ay nakamarka sa pinakakultura ng Korinto, na kung saan mayroong mga mananampalataya. So mayroong tatlong major, sabihin na nating problema ang City of Corinth. Dahil nga ito ay highly commercialized, pera-pera dito. Problema ng mga tao dito is greed. Ganun naman eh. Kapag pinasok ng kapitalismo ang isang lugar at nagbo-boom ito, tumataas na nagkakaroon ng urbanization na tinatawag, ang mga tao nagiging mukhang pera. Business, kung paano makakaangat, kung paano aangat sa buhay. So, ito yung kultura na ginagalawan ng mga mananampalataya sa Korinto, na ang mga tao ay lover of money. Paano aasenso? Paano yayaman? Paano makasabay sa ekonomiya ng Korinto? Hindi po pwedeng nasa City of Corinth ka, tapos maliit lang yung bahay mo, simple lang yung buhay mo. Dapat, andun yung extravagant life. Greed. Pangalawa, yung kultura na ginagalawan nila ay mayroong pagan worship and pagan practice. Ibig sabihin, mga kapatid, pakinggan nyo hindi lang every Sunday, every day, nakaka-witness sila ng mga taong sumasamba sa iba't ibang Diyos. At during this time, in the future, pag-aaralan natin, yung mga tao na sumasamba sa mga Greek gods, nag-aalay sila ng pagkain. Meron din silang worship service. At dahil nga, again, prominente si Aphrodite dito, laganap yung prostitution. Isipin mo, mga kapatid, pupunta ka sa isang lugar, merong libreng prostitute, tas pag nag-intercourse kayo, act of worship pa. So ganun, hindi lang promoted yung sexual immorality, kundi celebrated. Again, pagan worship na kaakibat lagi ang sexual immorality. Ganyan naman throughout church history, kapag dominante ang pagan worship, pag sinabi nating pagan worship, yun yung pagsamba sa iba't ibang Diyos. Maraming Diyos-Diyosan na sinasamba. At laging kaakibat niyan yung immorality. Immorality. At hindi natin maitatanggi na kung ano yung kalagayan ng City of Corinth noon, makikita natin ngayon. Hindi lang sa California, sa New York, sa ibang bansa, kundi mismo sa Pilipinas. Yun naman yung laging path ng influence. Magsisimula sa West, papunta sa atin. Lahat ng nagtitrend sa ibang bansa, naiaangkat natin, naia-apply natin, at minsan pinapalala pa natin. Kung ano yung kultura na ginagalawan ng mga mananampalataya sa Korinto, nandun din tayo. Ganun pa rin. Hindi naman kasi bumuti yung mundo. Tama? Mas sumama pa. And mind you, kung ano yung mga naging issues and struggle ng mga mananampalataya sa 1 Corinthians, makaka-relate tayo. Wala man tayo ngayong Aphrodite statue, wala naman ngayong nagpa-practice ng pagan worship. Wala nang sumasamba kay Zeus. Wala nang sumasamba kay Aphrodite ngayon siguro sa Pilipinas. Kasi binabasa na lang natin ngayon sa mga literature. Pero ano yung pinakatalamak na pagan worship ngayon? Self-worship. The worship of self. Ganun na tayo kasama. Hindi na naghahanap yung mga tao ng sasambahin. Si Zeus, mighty. Si Aphrodite, God of love. Alam mo, ang Diyos ngayon ng mga tao, sarili. Kung ano yung ating makitang mabuti sa ating paningin, yun yung ating sinusunod. Diba? Self-worship, self-promotion. Walang ibang pinopromote. Makita mo sa television, kaya sumisikat sa atin yung mga vlogger, mga influencer, yung mayaman yung mga entertainer. Kasi sinisik natin ano yung makakasatisfy sa ating puso because we worship
ourselves. We worship ourselves. At highly sexualize and sensualize ang kultura natin ngayon. Tama? No, lahat mula sa telebisyon, mula sa lahat ng social media platforms, talamak ang sexualidad. No? Kahit nga mag-chess ka na lang may lalabas pa na ad na tinitrigger yung sexuality natin. Sabi ko nga, yung mga considered pornographic noon, ano yung mga pornographic noon? No, mga kapanahunan ng matatanda. Diba, bibili ka pa ng pupunta ka pa sa isang lugar na pwede ka makabili ng pornographic magazine. Tapos yung pornographic magazine, yung mga makikita mo doon, mga medyo hubad lang. Pero ngayon, yung considered pornographic noon, buksan mo lang yung Facebook mo. Makikita mo, pinupost ng mga kabataan, ng mga matatanda. At ito masakit, kahit yung mga mananampalataya, yung mga highly sexual, pornographic image noon, normal sa atin ngayon. Yung mga TikTok, liliitan yung damit, sasayaw para sa likes. Wala kang makikitang kabataan ngayon na hindi maikli ang short. Ang goal ng mga kabataan, paano mapapakita itong cleavage ko, itong legs ko? Bakit? Yun yung trend. Yun yung kultura na ginagalawan natin. At tuwan-tuwa pa mga magulang. Ay, yung anak ko, ang sexy. Gano'ng kahangal ang mga tao. No? Yung mga babae, mag-aan yung prostitute. Tapos pag sila ay dinisrespect, sisisihin nila yung mga tao. Huwag niyo kami sisihin, isisihin niyo yung mga rapist. Diba? Lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, at ito yung konteksto na kung saan, ito yung pag-aaralan natin. Kaya makikita niyo kung gaano ka authoritative and passionate si Apostol Pablo. At ito yung ginagalawan natin ngayon mga kapatid. Ito yung ginagalawan natin ngayon. Yung mga bagay na ikinakahiya noon, ipinagdiriwang ngayon. At ipinapasok pa sa mga churches. Sexually, highly sexualized, sensualized. Mga kapatid, gusto ko to ulit-ulitin dahil ako mismo, nalulungkot ako. Kahit sa loob ng church, sa community, kung paano manamit ang mga kababaihan, kung paano tratuhin ng mga kalalakihan ang mga kababaihan. Parang pag tiningnan mo ngayon, manamit ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. It's the same. Para bang wala na tayong sense of integrity and sense of what? Yung pagiging modest, yung pagiging maayos, yung pagiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, na mananamit tayo at tatanungin natin, eto bang pananamit na to ay magsasalamin sa kabanalan ng Diyos at sa napakagandang imahe na aking dinadala because I am an image bearer of God. Hindi ako image bearer ni Satanas at ni Aphrodite. Kaya mga suot ngayon, balikan nyo sa Greco-Roman culture. Yan yun. Yung kung ano yung pinopromote na anyo o itsura, pag binalikan nyo historically, considered what? Immoral. Pero ngayon, ito yung expression namin. See? Self-worship. Expression to, pastor. Art to. Style to. Sino nagsabi? Demonyo. Tama.
Ay, hindi. Wag mo silang sabihin masyadong revealing yan. Hindi, ano mo yan? Style mo yan. Tapos ano pang sasabihin sa atin, di ba? Kasi hindi pa kayo mga open-minded or ano. No, mga kapatid. Blinded ang tawag sa mga taong umaayon sa takbo ng mundo. Kaya nga mga kapatid, ganun na lamang yung admonition sa atin. Gaya ng mga Corinthian believers, no? Una yung greed. Tayo lahat, no? Kaya makikita nyo, yung mga influencers, lahat gagawin para sa pera, para sa likes, kasikatan. At ang masakit, kahit yung mga mananampalataya, nai-inspire sa mga payaman mindset na napapanood natin. Na para bang, dahil yung mundo gusto lagi kasikatan, makabili ng bahay, magandang buhay, makatravel. Abay, mindset ng mga mananampalataya, ganun na rin. Eh parang wala tayong new heaven and new earth. Wala tayong citizenship sa heaven. I'm not saying hindi tayo magpursige para magtagumpay, pero magkaiba yun mga kapatid. No? And I know, by the Spirit of God, naiintindihan niya yung aking sinasabi. Iba, yung nagsusumikap tayo, nagiging tapat tayo sa ating pag-aaral, trabaho para ma-provide yung pangangailangan ating pamilya, para ma-enjoy natin yung pagkapala ng Panginoon. At iba, yung nakafocus ka na saan? Pagpapayaman, pag-i-enjoy sa buhay. At parang yung mga pagnanasa mo sa buhay ay yung mga pagnanasa ng hindi mananampalataya. Kaya wala kang pakialam sa kaharian ng Diyos, wala kang pakialam sa gospel, wala kang pakialam sa gawain ng Panginoon sa church. Kasi focus ka kung ano yung trend ng mundong ito. Greed, pera. Pera, paano yumaman? Paano maging successful? And then immorality, self-worship. Diba? Ngayon, noon mga kapatid, walang Pride Month. No? Ngayon lang. Ngayon lang. Nakita natin kung paano nag-i-increase yung evil sa ating paligid. No? Kaya, may similarities yung konteksto ng Korinto sa atin. We can say, mas malala pa ngayon. Noon siguro, pag sinabi ng mga mananampalataya na yung ginagawa ng mga Aphrodite worshippers ay prostitution, they will agree, yes, this is prostitution. Ngayon, pag sinabi nating homosexuality ay kasalanan, tayo na judgmental. No? Noon, nandun pa yung tension, nandun pa yung hindi pa komportable yung kultura sa homosexuality. Ngayon, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, pinopromote na nila. Kwento nga sa akin ng misis ko kanina, habang kumakain kami, yung meron silang field day, Tapos ang sabi ba naman in cooperation doon sa Pride Month. Kaya yung mga kabataan doon na bakla, hinaharap, may kending-kending. Tapos yung program ng school, inline na rin sa Pride Month. Diba? Ngayon sa Amerika, issue, pinapasok ng mga cross-dresser yung mga school, tapos ini-indoctrinate nila, tinuturuan nila, na i-express nyo yung sarili ninyo. Kaya, call ito sa atin mga kapatid, sa mga magulang, paano na kayo influence ng kultura? Paano kayo mag-post? Paano kayo magsalita? Paano kayo umakto? At ito yung goal ng series na ito mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon sa kabila na tayo ay nakapaligid sa madilim at makasalanang mundo, makita na tunay tayong mananampalataya. Tunay tayong mananampalataya. Na hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangan ipagyabang na mananampalataya ka, kundi makita. Sa paraan ng pagpo-post natin, pakikasalamuha sa ating kapwa, makita na hindi tayo kabahagi ng mundo na ito. At ma-exhort tayo that we can. At
mayroong pagpapala at kagalakan na tayo ay mamuhay. Na gaya ng title ng ating sermon, sanctified, set apart, hiwalay, ihiniwalay ng Diyos sa madilim at makasalanang mundo na ito. At tunay na makita sa atin ang liwanag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So again, ang purpose ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya is for them is to rebuke. Again, rebuke itama. At turuan ang mga mananampalataya sa Korinto na mamuhay ayon sa mabuting balita ni Kristo Jesus. Na sa gitna ng madilim at makasalanang mundo, they are to conduct themselves as Christians, as the church. As the church. And so ito ay relevant sa atin ngayon dahil ito ay salita ng Diyos. At ang exhortation sa atin, na dahil tayo ay ibinukod na, itinuring na banal ng Diyos sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon, tayo ay mamuhay na may kabanalan. Ayon sa mabuting balita ni Kristo sa gitna ng madilim at makasalanang mundo na ating ginagalawan. So yung atin pong sermon, of course, 3 verses lang, atin natin sa 3, isa-isahin natin. Verse 1 is the author. So every time, mga kapatid, na makikita ninyo yung ancient style, format ng letter, lagi nagpapakilala yung author sa umpisa. Sa atin kasi ngayon, di ba? Sincerely sa dulo. No? At para ma-encourage kayo na makabisado ang Biblia, tandaan ninyo, lahat ng letter na sinulat ni Apostol Pablo, ang unang salita ay Paul. So, kabisado nyo na yan, no? 13 letters ni Apostol Paul, no ba? From Romans hanggang 1 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Timothy, Titus. Ang unang salita palagi ay Paul. So, marami na kayong kabisado, no? 13 letters, first word, Paul. Pinapakilala ni Apostol Pablo yung kanyang sarili. Bago niya, pakinggan nyo so, sinet ko yung context, sinet ko yung purpose, at ang style niya, Apostol Pablo, of course, by the divine inspiration of the Holy Spirit, pinapakilala niya yung kanyang sarili. Bago niya i-rebuke at i-exhort ang mga mananampalataya sa Korinto sa matitindi nilang ginagawa o pinagdaraanan, sinigurado ni Apostol Pablo na naunawaan nila kung sino si Apostol Pablo. Tingnan natin yung description ni Apostol Pablo about himself. Verse 1, the author, Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. Bakit kailangang ulitin ni Apostol Pablo? Of course, bukod sa ito yung format ng letter during that time, mahalagang ipaalala ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging apostol sa mga mananampalataya sa church. Bakit? Gaya din natin ngayon. Ang attitude natin bilang mga mananampalataya is what? We are Lord over ourselves. Pastor, wag mo kaming pakialaman. Apostol, wag mo kaming pakialaman. Hindi mo kami pinapakain. Gagawin namin kung anong gusto namin. Pinapakilala ni Apostol Pablo yung kanyang sarili na ako ay apostol ninyo ayon sa kalooban ng Diyos. It means, nagsasalita si Apostol Pablo with an authority. May otoridad si Apostol Pablo. Bakit? Apostol ako. At kung titingnan natin sa iba mga verses, sa Ephesians 2:19-20, ang mga apostol, ang kinikilala nating pundasyon ng church. Sila yung primary voice ng ating Panginoon Jesucristo sa pagsisimula ng church. Therefore, they have the say. They have this authoritative voice over the church. Kaya nga, di ba, Acts chapter 2, verses 41 onwards, they devoted themselves to the apostles' teaching. Meaning, ang turo ng mga apostol na mula kay Kristo Jesus ay may otoridad. So, ang lahat ng bagay na sasabihin ni Apostol Pablo ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. At yun yung mahalagang bagay na maintindihan natin as a church, mga kapatid. Every time na ini-exhort tayo ng ating pastor, ng ating mga elders, ng ating mga deacons, hindi sila nag-i-exhort, pumupuna o nagka-counsel
by their own authority. Hindi. Mayroon silang otoridad na binigay ng Diyos. Kaya may karapatan sila at dapat natin silang pakinggan. Kaya in-establish niya Apostol Pablo. Ako nga pala si Pablo, apostol, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao. Isa itong mahalagang panimula sa gagawin ni Apostol Pablo. Bakit? Para ang mga mananampalataya sa Korinto ay magpasakop sa lahat ng sasabihin ni Apostol Pablo, kailangan maintindihan nila na ang lahat ng sasabihin ni Apostol Pablo ay mula kay Kristo. Tama po ba? Kapag tayo as a church, ni-recognize natin na ang Panginoon at ulo ng Lighthouse Christian Church ay si Kristo, at si Kristo ngayon ay nangangalaga, nangungusap, at kumikilos sa pamagitan ng mga office bearers, ni pastor, ni elder at ni deacon, anuman yung kanilang sasabihin na mula sa salita ng Diyos, I must submit. I must submit. Pag sinabi sa akin ni Elder J, ni Elder Ray, Pastor, may ginagawa kang ganito, sa tingin namin hindi yan ayon sa salita ng Diyos, pagsisihan mo yan na talikuran, wala akong karapatan para questionin yung kanilang sinabi, kundi dahil kinikilala ko na sila ay under shepherd ng ating Panginoon Kristo, I will submit and I must submit. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nilinaw niya, I'm an apostle. Bukod pa sa mga issue na maraming mga Judaizers or false teachers na nagke-question sa authority ni Apostol Pablo, na si Apostol Pablo daw ay hindi kasama sa Magic 12, di ba, yung Power 12. Kasi nga, di ba, may 12 disciples si Kristo, na-disqualify yung isa, si Judas, pinalitan ni Matthias. Sabi nila, sino ba yan si Pablo? Hindi naman yan tunay na hindi naman yan tunay na apostol. No, nililinaw ni Apostol Pablo, siya ay legit na mananampalataya, legit na apostol. Bakit? Ang requirement ng pagiging apostol ay kailangan ma-witness mo si Kristo Jesus at directly pinili ka niya at inappoint. At naranasan yun ni Apostol Pablo. Acts chapter 9. Tama? Nakita niya ang Panginoon Kristo, nakausap niya sa road to Damascus at inappoint siya personally ng ating Panginoon Kristo. So sinasabi ni Apostol Pablo, ako ay apostol and I carry the authority of Christ. So listen. And that is an admonition sa atin. Every time na mangungusap ang Diyos sa atin through His Word, at gagamitin niya yung kanyang mga lingkod, office bearer man yan or member, kung ang pag-exhort sa inyo ay mula sa salita ng Diyos, listen, submit. Mga kapatid, pakinggan nyo wala naman kaming, wala kaming aasahan sa inyo. Wala kaming, ipipilit sa inyo na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kung meron kaming payo o opinion na hindi ayon sa salita ng Diyos, you are free to disobey. Kapag nag-counsel kami patungkol sa inyong course, you can free to choose. Hindi kayo bounded. Naiintindihan niyo ba yun? Ang lahat ng bagay na aming itinuturo, ipinangangaral, ipinamamanhik sa inyo, na ayon sa salita ng Diyos, you are bounded to obey. Dapat niyong sundin. Kasi ito'y mula sa Diyos. Pero kung hindi directly mula sa Diyos, ito lang ay aming wisdom, you are free. Malaya kayo na hindi sundin. Pero i-consider niyo yung aming payo. Pero once na sinabi namin, kapatid, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay sumunod, tayo ay magpasakop. Paul speaks with authority, and so, the office bearers na nandito sa church, ako ay pastor, mga elders, deacons, itinilaga ng Panginoon. And we carry the authority of Christ. At nasa pangangalaga namin kayo. At mga kapatid, yun yung napakagandang bagay. Tama ba? Napakasarap isipin na mayroong itinilagang authority ang Panginoon sa atin. Ayaw ng Diyos na bastardo tayo dito. Walang nangangalaga sa atin. Mayroon. Madalas lang natin silang hindi pinapansin at isinasawalang bahala.
Again, bago mag-exhort, bago mag-rebuke si Apostol Pablo, pinakilala niya yung kanyang sarili. I carry the authority of Christ. Therefore, listen. Makinig kayo. Ganon din sa atin ngayon. Makinig tayo. Sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sabihin man sa atin ng Diyos sa pamagitan ng mga pastor, ng mga elders or deacons, o fellow member, makinig tayo. Para ito sa ating ikabubuti. At maganda dahil inad ni Apostol Pablo, although si Sosthenes, I believe, tinulungan siya as a secretary, pero binanggit niya na kasama siya sa authorship. Sino? And our brother, Sosthenes. Sino si Sosthenes? Na balikan natin, kailan ba na-plant yung church sa Corinto? At alam ko, binabasa to ngayon ni Louis Albarico. Alam niya, no? Pastor Matt, church history. Na-plant ang church sa second missionary journey ni Apostol Pablo sa Acts 18. Tama Louis. Yung recollection. So sa Acts chapter 18, tingnan nyo, inote nyo na lang, no? O, pwede nyo buksan ang inyong mga Biblia sa Acts chapter 18. Makikita nyo dyan yung short narrative, paano pumasok ang gospel sa Corinth mula sa Thessalonica at Berean, galing sa persecution si Apostol Pablo, pumunta siya ng Corinto, kailangan niya magpahinga, di ba? Ano lang sa kanya niyan kaka-stone. So, pagdating niya ng Corinto, nangaral siya sa mga synagogue, kasi pag sinabing synagogue, yung time na yon, yung mga tao doon ay mga Hudyo, sumasamba sa Old Testament practice ng Old Mosaic Covenant. So may mga synagogue, may mga templo. So yun yung ini-evangelize ni Apostol Pablo. At again, yung leader ng synagogue doon, which is dinescribed prior, ay nakakilala sa Panginoon. So pinalitan yung synagogue elder or ruler ng isang synagogue at ang pinalit itong si Sosthenes. At si Sosthenes, ito, anti-Christian to, anti-Paul. Bakit? Si Sosthenes ang nanguna, kung babalikan niyo yung Acts 18, para dalhin si Apostol Pablo sa konseho. At ireklamo si Apostol Pablo, sabi ni Sosthenes, no, si Gallio yung general, during that time, punong namamahala sa Corinth, no, dinala niya, sabi, etong si Sosthenes, etong si Pablo, nagtuturo ng mga bagay na salungat sa kautusan ni Moises. So si Sosthenes yun, kalaban ni Apostol Pablo. And then, sabi nga ni Gallio, kung napag-aralan na natin to, no, pinawalang bisa niya, pinalaya niya si Apostol Pablo. At ito si Sosthenes, no, binugbog to ng mga kapwa niya Hudyo kasi napahiya sila. No, dinala-dala pa nila sa harap ni Gallio, mapapawalang bisa pala yung kanilang accusation. Bakit binanggit ni Apostol Pablo? Kasi si Sosthenes, gaya niya, na anti-Christian, anti-gospel, na si Sosthenes pa yung nagdala kay Pablo sa tribunal, naging kapatid. Naging mananampalataya. So sinasabi ni Pablo, alam ko kilala niya to si Sosthenes kasi dati tong ruler ng synagogue. Kasama ko siya ngayon. Kapwa na natin siya mananampalataya at kasama siya sa pagsulat nitong liham sa inyo. No? Napakaganda, binanggit lang, side note lang ni Apostol Pablo. No? By the way, si Sosthenes nga pala na dating kaaway ng mabuting balita, gaya ko, ay mananampalataya na rin. So, naka-record yan sa Acts 18. No? So again, ang author ng 1 Corinthians is the Apostle Paul. At mayroon siyang otoridad na sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin. At ang lahat ng kanyang sasabihin by the divine inspiration of the Holy Spirit, ito ay salita ng Diyos. At ito ay ang pagdadaluyan ng pagpapala sa mga mananampalataya sa Corinto. Ulitin ko mga kapatid, lahat ng sasabihin ni Apostol Pablo sa liham na nakapaloob sa 1 Corinthians, ito lahat ay salita ng Diyos. Kaya walang option ang mga Corinthian believers na susundin ba natin si Pablo? No. Kung tunay silang church at ang ulo at Panginoon ng church na yun ay si Kristo, therefore, dapat silang makinig at magpasakop sa pangunguna ng apostol na si Pablo. And at the same time, pinapaalala rin ni Apostol Pablo, ako nga pala yung nagplant
sa church nyo. Ako ay apostol ng Diyos, apostol ni Kristo, dala ko ang otoridad ni Kristo, at ako ang ginamit niya para magkaroon ng church dyan. At yun ay isa sa confirmation na ako ay tunay na apostol, sinasabi ni Apostol Pablo. So again, in application sa atin, kapag nangusap ang salita ng Diyos sa atin sa Lighthouse Christian Church, we ought to submit. Kapag nangusap ang mga office bearers natin or other fellow members na ayon sa salita ng Diyos, we listen. Wala tayong ibang option. Dahil kapag sumuway tayo at nagpatuloy tayo sa pagsuway sa salita ng Diyos, ay nangangahulugan ito ng pagtalikod sa pananampalataya. Pangalawa, tingnan natin yung recipients, yung initial recipients, yung unang naging tagatanggap ng liham na ito. Verse 2. Sino yung unang tagatanggap ng liham na ito? To the church of God. Hindi church ni Paul, no? Yung church dyan, church ng Diyos yan. Hindi yan church ni Pablo, hindi yan church ni Apollos. Yan ay iglesia ng Diyos. And again, yung church na ginamit dito, ecclesia, assembly, congregation, na pinag-aralan natin sa evening service, local church sa Corinto. And then, the Apostle Paul goes on to describe, inilarawan niya na, ano yung identity ng mga mananampalataya sa Corinto na bahagi ng church. Number 1, dinescribe ni Apostle Pablo ang mga mananampalataya bilang mga sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Magkasama yan. Ano ibig sabihin na tinawag ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Corinto na sanctified in Christ, called to be saints? So again, lahat ng mga mananampalataya ay santo. Hindi tayo kailangang i-canonize ng Roman Catholic False Church. Ang lahat ng mananampalataya ay saint, santo. Bakit? Ang ibig sabihin nun, tayo ay itinuring ng banal. Nakita niyo mga kapatid, kung gaano kaganda yung pag-establish ni Apostol Pablo ng kanyang letter. Bago niya i-rebuke, bago niya i-exhort ang mga mananampalataya sa Corinto, bago niya isiwalat yung karumihan at pagiging matigas ng ulo ng Corinto, nilinaw niya, kayo ay pinabanal na ng Diyos. You are the church. You are already sanctified and called to be saints. Kayo ay itinuring ng banal. At kayo ay tinawag ng banal ng Diyos. At yun lagi mga kapatid, yung apostolic formula na ginagamit ng mga apostol. Laging inuunang ipaalala sa atin, sino na tayo? Ano na yung ating kalagayan kay Kristo? Ano na yung ating katatayuan bilang mga mananampalataya ni Kristo Jesus? You are sanctified. Ang ibig sabihin lang nun, you are made holy, consecrated. Itinuturing na kayong banal, at yung pinakaibig sabihin ng word na banal ay hiwalay. Set apart. Pag sinabi natin ang Diyos ay banal, sinasabi natin siya ay hiwalay sa lahat ng tao, lahat ng mga nilalang. He is set apart from all creatures. Pangalawang ibig sabihin ng banal, siya ay hiwalay sa anumang uri ng karumihan o kasalanan. So when we say holy, we are saying set apart. Kung ang Diyos ay banal, sinasabi natin na siya ay hiwalay at mataas sa lahat ng bagay, siya ay hiwalay sa anumang karumihan o kasalanan. God is without equal, God is without error. Now, pag sinabi natin ang mga mananampalataya o ang mga Kristiyano ay banal, sinasabi natin na tayo ay set apart na. Hiniwalay na tayo sa makasalanan at maruming mundo na ito. Set apart, hiniwalay. Itinuring na kayong banal. Yes, nasa Corinto kayo.
Pero sa paningin ng Diyos ay, you are sanctified. You are called to be saints. At paano nangyari yun? Bakit nasa kabila ng kanilang pagiging matigas ang ulo, lumalakad sila na parang hindi sila banal, dineclare pa rin ni Apostol Pablo, you are sanctified, you are made holy, you are called to be saints. Bakit? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No, kung titingnan natin yung buhay natin kanina, kahapon, parang hindi tayo banal. Pero ito yung declaration ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sa mga tunay na nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay banal na. Tayo ay itinuring ng matuwid ng Diyos. Anong sabi ng 2 Korinto, chapter 5, verse 21? Paanong nangyari yun? Mga makasalanan nga yung mga nasa Korinto. Bakit itinuring silang banal ng Diyos? 2 Corinthians 5:21. Kailanman ay hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya, tayo naman ay maituring na matuwid o banal. Yung tinatawag nating great exchange. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananampalataya kay Kristo Jesus, mga kapatid, pakinggan natin. Ito yung foundation ng ating kabanalan. Si Kristo, na hindi kailanman nagkasala, for 33 years ng kanyang pagiging tunay na tao, for 33 years, hindi siya nagkasala at sinunod niya ang kautusan. Malinaw? Mayroon siyang katuwiran at kabanalan dahil sa kanyang pagsunod. At yung katuwiran at kabanalan na iyon ay napasa atin nung tayo ay nanampalataya sa Kanya. At yung ating mga kasalanan ay napasa Kanya, siya itinuring na makasalanan at pinagbayaran niya iyon. Nakita niyo yung dakilang palitan na nangyari? Yung ating mga kasalanan ay iniatang kay Kristo at pinagbayaran niya. Yung kanyang kabanalan at katuwiran ay ibinigay sa atin nung tayo ay nanampalataya. Kaya ang turing sa atin ng Diyos ngayon ay matuwid. Kaya ang turing sa atin ngayon ng Diyos ay banal. We are holy positionally. Yung tinatawag na positional holiness. We are in the position by which God has declared righteousness and holiness on our behalf. Makita niyo mga kapatid, alam naman natin ito di ba? Basic English grammar. Kapag merong ed, past tense. Hindi siya future, hindi siya present, tapos na. Ano tawag sa atin? Sanctified. Itinuring na kayong banal. Bakit? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nung tayo ay tunay na nanampalataya kay Kristo Jesus, itinuring na tayo. Idineklara na tayong banal. Dahil ibinihis na sa atin ang kabanalan ni Kristo. Ano ba yung nangyari sa Genesis chapter 3? Nung nagkasala si Adan at Eva at naramdaman nila na sila ay hubad, anong ginawa ng Diyos? Hindi ba't pumatay ang Diyos ng hayop at isinaklob, ibinihis sa kanila yung hayop na iyon para mawala ang kanilang pagiging hubad. Somehow, yun ay nakapatungo o nakaturo sa gagawin ni Kristo. Dahil sa kanyang kabanalan at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ibinihis sa atin yung kanyang kabanalan. Yun yung term ni Apostol Pablo na we are clothed in the righteousness of God. Ibinihis sa atin ang kabanalan. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, buksan ninyo 1 Corinthians 6:11. Ito yung language ni Apostol Pablo na sinasabi niya na ito yung katayuan at kalagayan ng mga mananampalataya. Verse 11, ganyan din ang ilan sa inyo noon, ngunit, nilinis na kayo. You were washed sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo. You were sanctified. Itinuring na kayong matuwid. Yun yung ating kalagayan mga kapatid. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Yes, umaakto kayo na parang hindi banal, umaakto kayo na parang anak ni Satanas, kadalasan umaakto kayong makasalanan, pero ito yung inyong kalagayan na sa Diyos. You are already sanctified.
kung tayo ay tunay na kay Kristo. Do we believe that? I pray so. Na pinananampalatayahan na natin na yes, Pastor, sometimes hindi umaakto yung aking behavior, yung aking conduct. Parang hindi ako namumuhay na may kabanalan, pero dahil sa aking pakikipag-isa at pananampalataya kay Kristo Jesus, I am already sanctified. I am washed. I am justified. At yun yung pagkapala ng Ebanghelyo sa atin, mga kapatid. At huwag natin kakalimutan. Lagi kong sinasabi sa inyo, palagi, every time na pinapaalala sa atin ng gospel, sometimes hindi nag-a-agree ang ating pakiramdam, yung ating emosyon, yung ating experiences. Pero again, hindi yun yung pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pundasyon ng ating pananampalataya, kung ano yung sinabi ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napareflect ako sa kabila ng nalalaman ni Apostol Pablo. By the way, kaya nalaman ni Apostol Pablo yung pinaggagawa ng mga mananampalataya sa Korinto. Dalawang bagay. Una, may nakarating na report sa kanya. Pag-aaralan natin yun in the future. No? May dumating na report sa kanya, Pablo, alam mo ba yung nangyayari ngayon sa Corinthian Church? Ito yung mga nangyayari. Kaya chapter 1 to chapter 6, sinulat lahat ni Apostol Pablo yung kanyang reaksyon sa lahat ng mga nabalitaan niya. And then chapter 7 hanggang 16, ito na yung nalaman ni Apostol Pablo yung nangyayari sa Corinthian Church. Una, dahil may nag-report. Pangalawa, nagsulat mismo yung Corinthian Church. I believe sa pangunguna ng mga elders, nagsulat sila na Apostol Pablo, ito yung nangyayari sa church. At bigyan ko kayo ng trivia mga kapatid, kung gaano ka makasalanan ng mga mananampalataya during this time. Meron sa kanilang sinasabing siya ay mananampalataya pero kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Meron nagsasabing sila ay mananampalataya pero tahasang, namumuhay, hindi kasal, immorality, nakikibahagi sa Aphrodite worship, nakikikain sa mga yung pagkain na inalay sa mga Diyos-Diyosan, nakiki-fellowship doon. Ang daming mga mayayabang dahil matatalino kasi Greco culture. Ang gulo-gulo ng worship service, ang gulo-gulo ng Lord's Supper, magulo yung church. Kaya nakarating kay Apostol Pablo. Pero ganun na lamang yung kanyang declaration, mga kapatid. Sa kabila ng yan, sabi ni Apostol Pablo, I believe, dahil tunay niyong pinanampalataya na si Kristo Jesus, kayo ay itinuring ng banal. You see? Hindi tumingin si Apostol Pablo sa kanilang performance. Nakatingin siya sa ginawa ni Kristo. At yun yung ating identity, mga kapatid. Tayo ay itinuring ng banal, hindi dahil sa ating performance in the past 15 years. Pero sabi ni Apostol Pablo, you were sanctified dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. At yun yung ating pinanghahawakang gospel. Kaya tayo ligtas. Kaya tayo itinuring na matuwid, pinatawad, tayo mga anak ng Diyos, ay dahil lamang sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga ginawa. Hindi tayo i-define ng ating kasalanan in the past. Hindi tayo i-define ng ating kasalanan in the future. O ng ating mga magagandang bagay na ginawa noon, ngayon, o bukas. Kundi ang ating standing, kalagayan at katayuan sa Diyos ay dahil lamang sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya yun yung ating ipinapahayag sa public profession of faith. Yun yung ating pinangahawakan every Lord's Day. Yes, this week, ang dami na naman nating nagawang kalokohan at kasalanan. But God has declared us sanctified, tinuring na banal, tinatawag na banal. At walang doubt o pag-aalinlangan si Apostol Pablo doon. Dahil tunay kayo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, you were. At hindi na yun mawawala. Kaya ang issue na lang ni Apostol Pablo is this: kung kayo ay nakaposisyon na in holiness, makita ito sa inyong practice. Lakaran nyo na lang. Hindi dapat ganyan. Kayo ay itinuring ng banal
Lumakad kayo sa kabanalan. At ang mga taong itinuring na banal, na lumalakad pa rin sa kasalanan, dapat itama. Dapat idisiplina. Dapat i-restore. Bakit ito nasabi ni Apostol Pablo? Bakit sigurado si Apostol Pablo na ang mga mananampalataya sa Corinto, sa kabila ng kanilang mga issues, sila pa rin ay tunay na sanctified at tinawag na banal ng Diyos? Sinabi sa atin, tuloy natin yung verse 2. Kasama ang lahat ng mga kumikilala sa ating Panginoon Kristo, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Bakit sigurado si Pablo na sila pa rin ay banal at matuwid? Dahil sila ay tumawag kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun lang ka-basic yun, mga kapatid. We know that we are sanctified, that we are called to be saints because ultimately, we call upon the name of our Lord and Savior Jesus Christ, that He is our Lord, that He is our Savior. Sila ay itinuring na banal ng Diyos, kasama ng mga lahat ng mga tumatawag din kay Kristo. Bakit? They have called upon the name of the Lord Jesus Christ. At ang ibig sabihin nun, sila ay tunay na nanampalataya, kumilala kay Kristo. Yun yung assurance natin, mga kapatid. That those who call upon the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. Ang sino man na tumawag, tunay na nanampalataya kay Kristo Jesus, ay tunay na may kaligtasan, kabanalan, katuwiran sa harap ng Diyos. Yun yung sinasabi sa atin ng Romans 10:9-13. Kung ipinahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sumampalataya ka ng buong puso, na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya kay Kristo. Verse 13, maliligtas, ituturing na banal ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Yun ang tanong sa atin, mga kapatid. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, tunay ba tayong nananampalataya kay Kristo Jesus? Tunay ba tayong nananampalataya at nananahan lamang sa katotohanan na, Lord, on my own, hindi ako karapat-dapat. Ako'y makasalanan. At wala akong pag-asa. That is why, ang aking tinatawag, kinikilala, at pinananampalatayanan lamang ay si Kristo. Yun palagi sinasabi namin kahit sa membership class. No? Wala ka na bang ibang pinangahawakan para sa iyong kaligtasan? Kundi si Kristo lamang. Yun yung nag-unite sa atin, mga kapatid. Sa kabila ng ating mga background, sa kabila ng ating mga pinagdaanan. This is the question. Tumawag na ba tayo kay Kristo? Tunay na ba tayong kumikilala at nananampalataya sa Kanya? If yes, lumakad ka. Lumakad ka ayon sa iyong bagong katayuan. Dahil lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid. Ang connection nito sa Old Testament, inuutos ng Diyos sa mga Israelita na sila ay pumunta sa Mount Zion, which is yung mountain sa bayan ng Diyos, kung saan sila ay tinawag doon. At ang gagawin nila doon is they will call upon the name of the Lord. Upang maranasan nila yung pagkapala ng Diyos, masariwa sa kanila yung pagliligtas sa kanila ng Diyos. At ano yung reference ito sa atin ngayon? Kaya tayo nagsasama-sama dito is because tayong lahat ay mga makasalanan na tumatawag lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Kumikilala. Lord, this week, na-expose na naman sa akin ang aking pagiging makasalanan. Nag-fail na naman ako bilang tatay, bilang asawa, bilang anak mo.
Pero nandito ako, Panginoon. Hindi lang dahil ako'y tinawag mo upang sumamba. Kundi wala akong ibang aasahan. Wala akong ibang pananampalatayanan kundi si Kristo lamang. And you know what, mga kapatid? Yun lang naman ang nararapat na tugon na inuutos sa atin ng Diyos. Call upon the name of the Lord, and you shall be saved. Call upon the name of the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Tunay kang maliligtas. Tunay ka ng itinuring na matuwid ng Panginoon. Kaya ano ang pambungad na bati ng ating ni Apostol Pablo? Kayo dyan, no? Sa Corinto, sanctified, called to be saints, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, dahil kayo tumawag at kumilala sa ating Panginoon sa Kristo, sa kabila ng inyong mga ginagawa, tanggapin nyo ito. Verse 3, grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Alam niyo yung ibig sabihin niyan, mga kapatid? Again, hindi lang iyan dahil yan yung format ng letter noon, kundi kaya sinasama natin sa worship service. Napansin niyo ba yun? Bakit kailangan may greeting? At kailangan pinopronounce yun ng minister sa church? Bakit, mga kapatid? Dahil ipinapaalala sa atin ng Diyos na sa kabila ng ating mga kasalanan at hindi pagiging karapat-dapat, dahil lamang sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, sumasa atin ang biyaya, pabor at pagpapala ng ating Diyos Ama. God, in response to our worship to Him, sinasabi ng Diyos sa atin, Mateo, kayo, Lighthouse Christian Church, sa kabila ng inyong pagiging makasalanan at hindi karapat-dapat, dahil lamang kay Kristo Jesus, tanggapin ninyo ang aking biyaya. Tanggapin ninyo ang aking kapayapaan. Mga kapatid, kung hindi dahil kay Kristo Jesus, hindi greeting ang ating tatanggapin sa Diyos. Naintindihan ba natin yan? Hindi pagpapala, hindi kapayapaan, hindi pabor ang sasambulat o ibubungad sa atin ng Diyos, kundi pagpaparusa at paghatol. Pero dahil tayo ay tumawag kay Kristo, tayo ay nananampalataya kay Kristo Jesus, sabi ni Apostol Pablo, Corinthian believers, sa kabila ng inyong mga issues at mga kasalanan, pero dahil kayo nananampalataya lamang kay Kristo Jesus, sumain nyo ang biyaya, kapayapaan ng Diyos. Hindi lang ito bahagi ng liturgy natin for the sake na mayroon tayong greeting. Ito ay mabiyayang pagbati sa atin ng Diyos. Na hindi lang tayo inanyayahan ng Diyos na sumamba sa Kanya. We are welcome. God is indeed pleased. Nalulugod ang Diyos na narito tayo. At nais niyang tanggapin muli natin Kanyang biyaya, kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Dahil lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, in many ways, tayo ay tulad ng Corinthian Church. Yung buhay natin, Lunes hanggang Sabado, ay para tayong hindi mananampalataya, kundi katulad tayo ng mundo na ito. Mapagmahal sa pera, immoral, nakikibahagi sa kultura na ating ginagalawan, na wala nang makitang pagkakaiba sa atin sa kaibigan nating hindi mananampalataya. Hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi rin tayo nagbabasa ng Bible. Nagpo-post sila ng ganito, nagpo-post din tayo ng ganito. Kung ano yung pinapanood nila, yun din yung pinapanood natin. Kung paano sila magsalita, ganoon din tayo magsalita. Gaya ng mga mananampalataya sa Korinto, namumuhay tayo sa makasalanan at madilim. Nalipunan, nakapaligid sa atin ang mga hindi mananampalataya. Nakapaligid sa atin ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa kanilang mga sarili. Mga immoral,
mga napopuot sa Diyos, God-hating world, araw-araw natin silang kasama. Araw-araw natin silang nakakasalamuha. But because of the Lord Jesus Christ, dahil tayo ay tunay na sa biyaya ng Diyos, tayo ay naliwanagan, tunay tayong nanampalataya kay Kristo Jesus, mga kapatid, ito ang deklarasyon sa atin ng Diyos. We are set apart. Ibinukod ka na ng Diyos. Itinuring ka ng banal. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Iniligtas na tayo. Binigyan na tayo ng bagong puso. Binigyan na tayo ng bagong espiritu. Nananahan na sa atin ang banal na espiritu. Kaya kahit gaano pa man kasama ang ating paligid, mga kapatid, we have this new nature. May bago na tayong kalikasan. Kaya na natin na lumakad. At ito lahat ay dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Again, we are sanctified. We are called to be saints. Not because of our own holiness or not because of our own works, pero dahil lamang sa katuwiran ni Kristo Jesus at sa Kanyang ginawa para sa atin. Mga kapatid, kung naunawaan natin na tayo ay tinawag natin at itinuring ng banal ng Diyos, lumakad tayo sa kabanalan. At kung ano man yung ino-offer na pandaraya ni Satanas na magbibigay daw sa atin ng pansamantalang kasiyahan, lahat ng yan, mga kapatid, ay basura. Lahat ng yan, mga kapatid, ay pandaraya lamang. Walang kasiyahan sa kasalanan. Hindi panandalian. Pero ang dulot nito ay kapahamakan, pagkasira ng ating mga buhay. Hindi natin ma-enjoy yung Christian life. Hindi natin ma-enjoy ang presensya ng Panginoon. Dahil patuloy tayo nagtatampisaw at nag-enjoy sa mundong ito. No, mga kapatid. God has called us to be saints. Lumakad tayo. Because we were made holy in Christ, we will walk in holiness. At again, hindi na tayo dapat umayon sa takbo ng mundo na ito na sumasamba sa kanyang sarili, na walang ibang ginawa kundi kalabanin ang Diyos. Since God has already sanctified us and called us to be saints only through faith in Jesus Christ our Lord, let us live holy lives in light of the gospel in the midst of this dark, sinful, and fallen world. At sa mga susunod nating series, mga kapatid, I pray na upuan nyo ito, knowing na ako pala itinuring ng banal. At basahin niyo yung 1 Corinthians sa buong linggo sa mga susunod. At tingnan natin kung ano yung panawagan sa atin ng Diyos, kung paano tayo lumakad bilang isang iglesia, bilang mga makasalanan na tumawag kay Kristo Jesus at itinuring ng mga banal. And I pray na matatapos ang ating series na ito, na mayroong panibagong kalakasan na ibibigay sa atin ng Panginoon. That indeed, in the midst of this fallen and dark, sinful world, we will live in light of the gospel. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, kung paano ipinahayag niyo muli sa amin ang katotohanan na gaya ng mga mananampalataya sa panahon ni Apostol Pablo, sa unang mga mananampalataya sa Korinto, na sila ay napapaligiran, na namumuhay sa gitna ng makasalanang mundo. Kami rin, Panginoon, patid po namin na ang aming kultura ngayon ay tunay na salungat sa iyong kalooban, salungat sa iyong kabanalan.
Ngunit kami, sa pamagitan lamang ng aming Panginoong Kristo, ay itinuring mo ng mga banal. Iniligtas mo na, Panginoon. Pinatawad. Mayroon na kaming buhay na walang hanggan. Mayroon na kaming inaasahang new heaven and new earth that is kept for us. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ayon dito. Lumakad, hindi gaya ng mundo na ito, kundi dahil kami ibinukod mo na, hiniwalay mo na, itinuring mo ng banal. Makita sa amin ang aming kaibahan. Makita sa amin ang tunay na pasasalamat sa iyong pagliligtas sa amin. That is why we will live in holiness, in godliness, in love, abounding in good works. Ang Lighthouse Christian Church ay tunay na lumakad ayon sa iyong pagkatawag sa amin. Muli, marami pong salamat, Panginoon, at nawa hindi lang namin ito narinig, kundi tunay, Panginoon, na magkaroon po ng katotohanan sa aming mga buhay. And from one degree of glory to another, kami ay lumago, kami ay mas lumalim, kami ay mas tunay na naitaguyod sa oras po na ito. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon.